Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga kababayan, muli po namin kayong tinatanggap sa ating palatuntunang mga alituntunin sa Islam, kung saan ay tinatalakay natin ang iba't ibang mga katuruan ng ating pananampalataya at ng relihiyong Islam. Sa kabanatang ito at sa mga susunod na kabanata ay pag-uusapan natin ang patungkol sa mga kababaihan, kung ano ang kanilang gawain para sa komunidad ng mga Muslim, ano ang kaasalan nila at ano ang mga hatol patungkol sa kanila. Una sa lahat, dapat nating mapag-alaman na ang babae ay may mga pangkalahatang karapatan na dapat niyang malaman at kilalanin ukol sa kanya upang kanya itong matamasa ng lubusan kailanman niya ito naisin at gustuhin. Ang kabuuan ng mga karapatang ito ay ang mga sumusunod. Una, ang karapatang magmay-ari. Ang babae ay may karapatang magmay-ari ng anumang nanaisin niya kung kaya naman niya, gaya ng mga bahay, mga lupain, mga pagawaan, mga pataniman, ginto, pilak at iba't ibang uri ng mga hayop, maging siya man ay isang may bahay o isang ina o isang anak o isang kapatid. Ang karapatang mag-asawa, pangalawa, pumili ng asawa, tumutol na ipakasal sa lalaking ayaw niya, at humingi ng diborsyo kapag nagdurusa sa piling ng kanyang asawa. Ang mga ito ay mga karapatang napagtibay para sa mga kababaihan. Pangatlo, ang karapatang matuto ng lahat ng kailangang gampanan niya, tulad ng kaalaman tungkol kay Allah, kaalaman tungkol sa pagsamba sa Kanya at kung papaanong isasagawa ang mga ito, at kaalaman tungkol sa mga tungkuling kailangang gampanan niya, mga kagandahang asal ukol sa Kanya at mga pag-uugaling mahusay na kailangang taglayin niya, batay sa pangkalahatang kautusang nasasaad sa sinabi ni Allah. Kaya dapat na malaman mo na walang Diyos kundi si Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. At sa sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, ang paghahanap ng kaalaman ay tungkulin ng bawat Muslim. Pang-apat, ang karapatang magkawang-gawa ng anumang naisin niya buhat sa ari-arian niya at gumugol buhat dito para sa sarili niya at para sa kaninumang naisin niya, gaya ng asawa, ng anak at mga magulang, hanggang hindi humahantong sa pag-aaksaya. Ang nauukol sa kanya sa usaping ito ay nauukol sa lalaki rin. Panlima, ang karapatang magmahal at masuklam. May karapatan siyang mahalin ang mga matutuwid na babae, dalawin sila at pagkaluban sila ng regalo. Maaari rin siyang sulatan, alamin ang kalagayan nila at aliwin sa sandali ng dalamhati nila. Karapatan niyang kasuklaman at kamuhian ang mga babaeng tiwali at iwasan sila alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-anim, ang karapatang maghabilin ng hanggang sa ikatlong bahagi o 1/3 ng ari-arian niya habang nabubuhay pa, at ipatutupad naman sa kanyang pagyao ng walang pagtutol, sapagkat ang paghahabilin ay personal na karapatan ng lahat. Kung paanong ito ay maaari sa lalaki, maaari rin sa babae, sapagkat walang sino man ang hindi mangangailangan ng gantimpala ni Allah. Ngunit sa kondisyong hindi niya at gayon din ang lalaki palalampasin ang habilin sa ikatlong bahagi o 1/3 ng kabuuan ng personal na ari-arian. Kadagdagan pa rito, may karapatan din ang babae na magmana sa may iwang ari-arian ng kanyang magulang, asawa at mga kamag-anak. Pampito,
ang karapatang magsuot. May karapatan siyang isuot ang anumang maibigan niya, gaya ng seda at ginto na ipinagbawal sa mga kalalakihan. Ngunit wala siyang karapatang maghubad ng kasuotan, mag-alis ng damit, magsuot ng maiiksing damit o mag-alis ng belo sa ulo o palitawin ang lieg at dibdib maliban kung sa harap ng kanyang mahram. Pangwalo, ang karapatang magpaganda para sa asawa. Maaari siyang gumamit ng eyeliner, pulbos, lipstick at iba pang make-up kung ibig niya, magsuot ng pinakamaganda at pinakamarikit na mga hiyas maliban sa mga damit na kilalang gamit ng mga hindi muslima o kilalang gamit ng mga kalapating mababa ang lipat. Hindi niya isusuot ang mga ito upang malayo sa pagiging tampulan ng tukso. Pangsyam, ang karapatan sa pagkain at inumin. Maiinom at makakain niya ang masarap at mabuti para sa kanya. Walang ipinagkaiba ang babae sa lalaki pagdating sa pagkain at inumin. Ang anumang ipinahihintulot na pagkain at inumin ay ipinahihintulot sa kapwa lalaki at babae, at ang anumang ipinagbabawal sa mga ito ay kapwa bawal sa lalaki at babae. Sinabi ni Allah, at magsikain at magsiinom kayo, ngunit huwag kayong mag-aksaya. Kulu washrabu wala tusrifu. Tunay na siya ay hindi nagmamahal sa mga nag-aaksaya. Innahu la yuhibbul musrifin. Sumasaklaw ang talatang ito sa kapwa babae at lalaki. Ngayon naman ay pag-usapan natin ano ba ang mga karapatan ng kababaihan sa kanilang mga asawa. Kabilang sa mga natatanging karapatan ng babae ay ang mga karapatan niya sa kanyang asawa. Ang mga karapatan na iyon nagagampanan para sa kanya katumbas ng mga itinakdang tungkulin niya sa kanyang asawa. Tulad ng pagtalima sa asawa sa mga bagay na hindi pagsuway kay Allah o sa sugo sallallahu alaihi wasallam, paghahanda ng pagkain nito at inumin, pag-aayos ng bahay, pagpapasuso sa mga anak nito at pag-aalaga sa kanila, pag-iingat sa kaniyang mga ari-arian at karangalan, pangangalaga sa sarili niya, pagpapaganda at paggamit ng pampaganda para sa ikasisiya ng asawa, na mga ipinahihintulot na iba't ibang uri ng mga pagpapaganda. Ito naman ang ilan sa mga karapatan ng babae na tungkuling gampanan ng lalaki sa kanya batay sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sila na mga babae ay may karapatang katulad ng tungkulin nila ayon sa kung ano ang makatuwiran. Babanggitin natin ang mga ito sa kanyang asawa nang walang halong hiya at pangamba. Tungkulin naman ng asawa na ibigay ang mga iyon ng buo sa kanyang may bahay, maliban na lamang kung ipagparaya nito ang iba pa nitong mga karapatan, sapagkat karapatan rin nito iyon. Una, ang pagsustento sa may bahay ayon sa kalagayan ng asawa. Sa kagipitan man o sa kaginhawaan, nasasakop ng sustento ang kasuotan, pagkain, inumin, gamot at tirahan. Pangalawa, ang pangangalaga sa kanya, sa karangalan niya, sa katawan niya, sa ari-arian niya at sa relihiyon niya, yayamang ang asawa ang tagapangalaga ng may bahay. At ang tungkulin ng isang tagapangalaga ng anuman ay ang pag-ingatan ito at ang pangalagaan ito. Pangatlo, ang pagtuturo sa kanya ng kinakailangang mga kaalaman tungkol sa pananampalataya. Kung hindi kaya ng asawa na gawin iyon, paghihintulutan ito na matuto sa pamamagitan ng pagdalo sa mga aralin para sa mga kababaihan na idinaraos sa mga masjid, sa mga paaralan o sa iba pang lugar kung may katiyakang walang mangyayaring masama, kapinsalaan sa may bahay at sa kanya. Pang-apat, ang mabuting pakikitungo sa kanya, dahil ang sabi ni Allah, at pakitunguhan niyo sila ayon sa kung ano ang nakabubuti. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf.
Kabilang din sa mabuting pakikitungo sa kanya ay ang hindi ipagkakait sa kanya ang karapatan niya sa pagtatalik at ang hindi siya saktan sa pamamagitan ng panlalait o pang-iinsulto o paghamak o pagmamaliit. Bahagi rin ng mabuting pakikitungo sa may bahay ay ang hindi siya pipigilan na dumalaw sa kanyang mga kamag-anak kung wala namang kinatatakutan na masamang mangyayari sa kanya, na hindi siya aatangan ng gawaing hindi niya makakaya at na maging mabuti sa kanya sa salita at sa gawa, sapagkat ang sabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ang higit na mabuti sa inyo ay ang higit na mabuti sa kanyang may bahay, at ako ang higit na mabuti sa inyo sa aking may bahay. At nagsabi pa siya, walang nagpaparangal sa mga babae, kundi marangal, at walang humahamak sa kanila, kundi ang hamak lamang. Naway may natutunan tayo sa kabanatang ito. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.